Makikita kung gaano kayo importante. So, maaaring pwedeng ikaw ay marami kang knowledge about prayer, marami kang teaching, marami kang sermon, nabasa, na-meditate, maraming pastor na nagturo ng prayer. Pero hanggat hindi mo nagiging desire, hindi mo yan magiging discipline, at hindi ka magkakaroon ng delight sa prayer. So, una, kailangan magkaroon ka ng desire. Tapos, yung buhay mo, magiging disiplinado ka na sa prayer. Sa bandang huli, number 3, magiging delight mo na. Meron ka ng kagalakan pumunta ng prayer. Kasi, yung prayer, in-apply natin. So, bibigyan ko po kayo ng Daniel Principles of Prayer. Kung may Bible kayo, samahan niyo ako magbukas. Daniel chapter 6, verse 10. Yeah. Daniel 6:10. Meron ba kayong Bible? O, kabisado nyo na yata eh. Praise God. Then, Daniel chapter 6, verse 10. Yeah. Sabi ko rito, now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. So kung babasahin niyo po ang context nito, nung panahon ni King Darius, si Daniel, 4 silang magkakaibigan, Shadrach, Meshach, at Abednego, at maging si Daniel, sila ay naging captive sa Babylon. At nung panahon ni King Darius, yung mga tao roon ay naiingit kay Daniel. Kasi si Daniel ay naging prime minister, naging leader, na-promote. May pabor ang Diyos kasi sa kanya. At hinahanapan siya ng butas ng mga kasamahan kung paano siya gusto nilang idam. At hinahanapan sila ng butas para siya ay mai-itsa sa lions din. Yung death penalty. So ngayon, kinausap ng mga tauhan ng hari, mahal na hari, at sabi nila, meron tayong isang kasamahan na hindi sumasamba, hindi lumuluhod sa Diyos-Diyosan. At kinakailangan, hanapan po nila ng sa verse 4, hinanapan nila ng bukas. At sabi nila, they could find no corruption in him because he was trustworthy. Verse 4, and neither corrupt nor negligent. So itong si Daniel, wala silang makita kung pwedeng maging church against na kanya para po siya ay magalit ng mahal na hari, maliban sa kanyang relasyon sa Diyos. So, ganun yung context. Ngayon, sabi ng verse 5, finally, this man said, we will never find any basis for charges against this man, Daniel, unless it has something to do with the law of God. So, wala silang makitang dahilan o maisumbong, makitang hindi karapat-dapat na ginagawa ni Daniel para ho siya ay maparusahan, maliban sa kanyang relasyon sa Diyos, sabi nila. Kaya ang ginawa nila, kinausap nila ang mahal na hari. Ang mga administrator, prefects, satraps, advisor, governor, lahat ng mga nagpapatupad ng batas, mga nanunungkulan, nagsama-sama sila para kausapin nila ang King Darius laban kay Daniel. At ang sabi nila, ito, verse 7, anyone who prays to any God, tingnan nyo ang issue rito ay prayer, mga kapatid. Are you listening? No? Verse 7, anyone who prays to any God or human being during the next 30 days, except to you, your majesty, shall be thrown into the lion's den. So ang sino man nananalangin, small g, sa Diyos nila,
o human being sa loob ng 30 araw, maliban kay King Darius o sa kanyang kalwalhatian kadakilaan, ang masumpungan na lumabag doon ay ihiit siya sa Lion's Den. Yung Lion's Den, yun yung death penalty ng mga sumusuway sa batas ng hari. Okay? At nakita nila, itong si Daniel, 3 beses na lumuluhod na nanalangin sa Diyos. So, isinumbong nila, gumawa sila ng batas, at nung nalaman ni Daniel na yung batas ay yung nagkaroon na ng pirma ng hari, ibinaba ng decree, siya po ay nanalangin. Sabi ng verse 10, now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room, where the windows opened toward Jerusalem 3 times a day. Sabi natin, 3 times a day. He got down on his knees and prayed. So itong si Daniel, nung nalaman niya na mayroong batas na nalagdaanan ng hari na hindi na pwedeng mabali ito, hindi na pwedeng kontrahin, kailangan ipatupad ngayon na ang sino mang nananalangin sa ibang Diyos, maliban sa Diyos-Diyosan nila, at saka kay King Darius na sumasamba, ay ang kaparusahan ay kamatayan. Alam niyo, nung nalaman ni Daniel yun, wala siyang ginawa kundi nanalangin. 3 beses yan. Hindi lang basta nag-pray, kundi lumuluhod siya. 3 times a day, nakaluhod siya. So, hindi lang basta prayer. 3 times a day, naluluhod siya. Okay? Giving thanks to his God just as he had done before. Hindi ko siya nag-pray dahil may problema siya. Hindi ko siya nag-pray dahil mayroon ko siyang persecution. Hindi siya nag-pray dahil siya ay may kinakaharap ng malaking trono. Nag-pray siya, nananalangin si Daniel kasi ito yung lifestyle niya. Talagang siya po ay man of prayer. So maraming si Kristiyano nag-pray dahil may pangangailangan. Nag-pray kasi nagkasakit yung kanilang anak, nagkasakit yung kanilang pamilya, o kaya meron silang malaking financial problem, o nagkaroon sila ng trouble, nag-pray sila kasi meron silang kailangan bayaran, o may yung iba physical problem, emotional problem, financial problem, kaya nananalangin. Pero isang si Daniel, hindi dahil sa kaya siya nag-pray ay dahil may problema siya, kung hindi, ang sabi ron, giving thanks to his God just as he had done before. Just as he had done before. Ibig sabihin, costumbre niya, lifestyle niya, na siya talaga ay prayerful. Amen? So, lesson number 1, principle number 1, sulat nyo kung kayo nag-lecture, number 1, makikita natin, prayer is very important. Ang panalangin, mga kapatid, ay hindi lang po ito importante kung hindi very important. Sabihin natin, prayer is very important. Ang education, importante yan. Pag-aasawa, importante. Magnegosyo ka, importante yan. Magtrabaho ka, importante yan. Ang ikaw ay lahat ng iniisip mong maganda, plano sa pamilya, sa anak, importante. Pero, kung walang panalangin, hindi magiging successful ang lahat ng ating plano. Kaya sinasabi ng Bible, you have not because you ask not. Commit to the Lord whatever you do, and your plan will succeed. So, ang education, pati yung mga pag-aaral natin ng mga anak, makakapagtapos siya ng pag-aaral, magpo-provide ang Lord ng mga financial blessing, kasi ipinag-pray mo. So, magkakaroon tayo ng successful na marriage, pamilya, kapag nandiyan ng Diyos, at ipinag-pray mo. Kaya, number 1, prayer is very important. So, hindi lang po importante, kundi napaka-importante. So, number 1 is very important. Sabi niya, prayer is very important. Importante kung ikaw ay magulang. Importante yan. Kung estudyante ka, importante ka na ipag-pray mo yung mag-aaral. Kung ikaw ay nag-a-apply ng trabaho, importante yan na ipag-pray mo na magkaroon ka ng magandang trabaho in the future,
magkaroon ka mabait na employer, magandang sweldo, para makapag-tights ka. Amen, di ba? Importante yung pinag-pray lahat. So, kaya ho, yun ang number one na lesson sa nakita ko po kay Daniel. Si Daniel, ang kauna-unahan niyang response na ginawa nung alam niya na nalagyan na ng decree o naseluhan na ipatupad na yung bakas na nalaman siya. Yung dati niyang ginagawa, pinagpatuloy lang niya. So mga kapatid, number one, prayer is very important. Number two, makikita po natin kay Daniel na lesson, no one is ever too busy to bless or too successful to pray. Ano ang sabihin? Si Daniel, busy ng tao. May katungkulan yan. Hindi yan ordinary yung mamamayan. Siya po ay governor at siya po ay maraming hawak na tao. May pinagmumunuan siya. Politician yan. Ano siya? Busy tao. Pero sa kabila ng kanyang pagiging busy, siya po tagumpay siya, nananalangin pa rin siya. May time pa rin siya sa prayer. Kasi maraming mga tao minsan, pagka mahirap pa ang buhay, nagpipray. Pero pag yumaman na, nakakalimutan ng prayer. Minsan, pag malimit ang church, nagsisimula pa lang, prayer full. Pero pag lumalaki na pinagpapala, nakakalimutan yung prayer. So, hindi natin alam na kahit kaano tayo busy, kahit kaano tayo karaming ginagawa, dapat huwag pa rin natin pabayaan ng prayer. Amen? Number three, mga kapatid, makikita natin, prayer is the source of our power and protection. Itong si Daniel, saan siya iningatan ng Diyos? Sa Leon. Amen? Amen? Mga kapatid, ang death penalty noon, ay kung hindi ka ilipid siya sa Leon, ilipid siya ka sa pugon. Si Shadrach, Meshach, at saka si Abednego, init siya sa pugon 7 times na pinilit. Yun ang death penalty. O kaya sa lion's den. Yung lion's den, hindi kumakain yung mga leon doon, ay talagang fasting yun. Ang pagkain ng yung mga taong sumusukay sa mahal na hari. Imagine niyo ito, ha? Nung si Daniel, init siya sa leon, bakit hindi siya pinansin ng leon? Imagine niyo, samantalang yung mga pag binasa mo, yung istorya, nabaligtad, yung lahat ng mga nagsipsip, nagmarites. Yung mga nagmarites sa King Darius para si Daniel ay maparusahan. Nabaligtad, sila init siya sa leon, hindi pa bumababa, ninanata ka ng leon. Hindi pa naihuhulog, kinakain na ng leon. So mga kapatid, makikita niyo number 3 lesson, prayer is the source of our power and protection. So pag nagpipray ako sa church, prayerful church is a powerful church. Amen. Prayerless church is prayerless Christian. Kaya mga kapatid, ang prayer para kay Daniel, napakahalaga. At nung siya nanalangin, doon siya, yung leon, hindi siya ginalaw. Itinikom ng anghel ang bibig ng leon. Sino ba si leon? Sabi ng Bible, the devil, he is like a roaring lion. Amen? Naghahanap siya ng masisira, naghahanap siya ng madidisi, naghahanap siya ng maluloko, matutokso, naghahanap siya. Pero kapag nananalangin ka, hallelujah, meron kang protection sa Panginoon. Amen. So, lahat ng lalang gawa ng kaaway, hindi ka lalapain ng Leon. Kapag ikaw ay nagpipray. No prayer, no blessing. No prayer, no protection. Kaya kung ikaw ay nagpipray sa Lord, meron kang power. Yan ang reason, mga kapatid, kung bakit si Jesus Christ palagi niyang iniiwanan ng mga tao, kahit napakaraming tao, crowd sumusunod sa Kanya, iiwanan niya para siya ay pumunta ng bundok at manalangin. Amin
isang solitude place o solitary place para manalangin. Number one, to prepare for a major task. Kasi, alam niya, si Jesus Christ, bago siya, yung nagsimula ng ministry, 40 days and 40 nights, nag-pray siya. Nung siya pinabautismuhan, sabi ng Bible, as he was praying, the heaven was open. Nung siya pinabautismuhan ni Juan Bautista, nananalangin siya bukong sa langit. So, yun ang reason number one. Number two, to recharge after hard work. Alam niyo, ang mag-ministeryo, ano yan eh, nakaka-exhaust yan ng nakakatawan. Physically, lahat ng, kasi ano yan, yung lahat, halimbawa, pagaling ka ng libo-libong mga may sakit, may karamdaman, nakakapagod. So si Jesus Christ, para kumbaga sa cellphone, kapag yung cellphone may loba, kailangan i-charge. Pag ba yung cellphone may loba, nakakakorek pa kayo? Hindi na po. Nakakatawag pa kayo? Yun ang problema. Kaya maraming Kristiyano, naupuputo ng connection nila sa Panginoon kasi spiritually loba. Ngayon, para mag-charge ka, kailangan prayer. Kaya kung ikaw ay nag-diba yung cellphone natin, pag charge mo, yung iPad, pagka fully charge siya, talagang automatical. Kaya pag ikaw ay nag-pray, nag-charge ka sa prayer, kaya napakahalagang puntahan ang prayer. Kasi, ang prayer, source of power and protection. Especially, kapag ikaw ay may mga grief, stress. Si Jesus Christ, kung nabalitaan niya na si John the Baptist ay pinugutan ng ulo yung kanyang pinsan, alam niyo yung ginawa niya? Mababasa natin sa Matthew 14, 1-13, sa buhay ng nalamin. Para pinag-pray niya ang kanyang, kasi siyempre, pinsan niya yung masakit sa kanya. So, ganun din mo tayo. Kaya ang panalangin napakahalaga. At si Jesus Christ, bago mag-decide ng major decision, nag-pray siya the whole night. Buong magdamag. Bago siya pumili ng 12 disciple, whole night nag-pray si Jesus Christ. Hindi isang oras, hindi 2 oras, kundi buong magdamag. Mababasa natin yan sa Luke chapter 6, verse 12 to 13. In a time of distress, si Jesus Christ, nanalangin, nung siya po ay aarestuin para ipako sa krus. Alam niyo, alam ni Kristo yung kakaharapin niya yung kamatayan. Ipapako siya sa krus. Katunayan, sobrang lungkot niya noon. At bilang tao, nagkatawang tao, siya po ay pinawisan ng dugo. At talagang hirap yung kaluluwa niya. Nung siya nanalangin, in-strengthen siya ng anghel ng Panginoon. Nung siya nag-pray na, kaya naharap niya yung kamatayan sa cross. Kasi, bunga ng prayer, yung nag-pray siya, Lord, palakasin mo ako, Ama. At sabi ng Bible, makikita po natin yan, Luke chapter 22, hanggang 39 to 44, na pag binasa niyo, siya ay, nung nag-pray sa Gethsemane, in-strengthen, pinalakas siya ng anghel ng Panginoon. Kaya pag ikaw ay nangihina, nandulupay-pay ka, mapapagod ka na, parang nakakapagod mag-serve, nakakapagod maglinggo, naglilingkod ka na, ikaw pa wala ka namang pangit na ginagawa, ikaw pa nasisisi, ikaw pa yung parang may kasalanan, ikaw pa yung hindi na-appreciate, hindi nakikita. So, bandang-bali, ikaw pa yung sinisisi. So, minsan parang dumating yung time na napapagod ka, alam mo ang sikreto? Pag ikaw ay nag-pray, maririn niyo ang iyong strength. Maririn niyo yung iyong joy. Maririn niyo ang iyong kapayapaan, yung comfort. Mararanasan mo yan through the power of the Holy Spirit. Sa kanyang presensya. Amen? Okay. To focus on prayer. Number 4, mga kapatid, number 4, prayer is important in acquiring and sustaining the blessing of God. Ito ang number 4 na principle. Lima lang po ito. So number 4, prayer is important. Bakit po? In acquiring and sustaining
the blessing of God. So lahat ng meron kayo ngayon, yan po ay bunga ng inyong panalangin. Amen? Amen. Amen ba? Kung meron kayong church ngayon na ganito, resulta lang yan ng grace ng God at ng inyong panalangin. Tandaan niyo yan. It's not by our might, not by our power, but by the power of the Holy Spirit. Walang pagalingan sa church. Ang magaling lang si Lord. Si Lord. Ngayon, lahat ng nakikita niyo rito, lahat ng meron kayo, na-acquire niyo yan, nakuha niyo yan, through prayer. Ganon din kami sa Spain. Nag-pray kami ng church na may parking, na may children's room, may kitchen. So, nag-pray kami rin ng sasakyan, binigyan ng Panginoon. Nag-pray kami na gamitin kami, alam niyo, by the grace of God, kami ni John. Ang prayer ko, sabi ko, Lord, gamitin niyo kami sa misyon sa ibang bansa. Sinagot ni Lord yung aming panalangin. At sa biyaya ng Panginoon, tayo, naging ginawa ng Lord kami bilang ang binigay sa amin ng Lord na hindi na po permanent visa, kundi ginawa po kami ng Lord na Spanish citizen. Sa ngayon po, one of the most powerful pastor ay yung Spanish. 194 countries pwede namin puntahan ng walang visa. Pupunta lang kami basta may pamasahihan. Pwede kayo pumunta ng Canada, ng Amerika, kahit saan. So yun yung grace ni Lord. Kasi ang prayer ko, Lord, gusto ko gamitin mo ako sa ibang bansa sa misyon. Paano kung gagamitin ng Lord kung hindi sasagutin yung kailangan? Bigyan ako ng visa ni Lord. Kaya yung visa binigay sa akin ni Lord, hindi na yung 5 years, hindi na yung 3 years, hindi. Habang dumating lang kami. Amen? So, ganyan ang Diyos. Ang Diyos, pag nag-pray ka, sumasagot sa iyong panalangin. Kaya yung iba, minsan nag-pray, sabi nila, Lord, bigyan niyo po ako ng mga pagkakasama. Kasagutin ka ng Lord talaga. Kaya, kung sigurado ka, yung pinag-pray mo, baka mamaya, yung binigay siya nila, hindi ka sigurado. Sigurado, ang Diyos tumutugon sa prayer. Amen? Kaya sabi ng Bible, you have not because you ask not. So, lahat ng meron ka, lahat ng na-acquire mo, lahat ng may blessing ka, financial blessing, tupa, spiritual blessing na yan, breakthrough, revival, church growth, lahat ng meron tayo, tandaan niyo po, lahat ng may pinagkaloob ng Diyos sa atin, na-acquire natin yan, nakuha mo yan, nasuntik mo yan sa kaharian ng Diyos through prayer. Kaya meron tayong hindi natin dapat katamaran, hindi natin dapat pang hinayangan ang ibinibigay natin oras sa prayer, sapagkat lahat ng pagluhod natin, lahat ng pagluha mo, lahat ng pagdadasal mo, lahat ng paglapit mo sa Panginoon, lahat yan, prayer brings revival, prayer brings release, prayer brings breakthrough, prayer brings blessing. Amen? So, napakahalaga po ng prayer, mga kapatid. Kami rin ho, by the grace of God sa Spain, yung binigay ng Lord ng Church, sa pamagitan ng panalangin. So, lahat po ng meron tayo, nag-pray po ako bago pumunta ng Spain. Lord, kung gusto mo makarating ng Spain, wala akong pera para pambili ng ticket, kaya mo po-provide. Nag-provide si Lord. Nakarating ka pera ng libre. Nag-provide ng Lord ng pamasahin. Ang pinakikita ko ngayon, na-acquire mo na yung blessing. Pero ito ang dapat. Tandaan niyo po, prayer is important in acquiring and sustaining the blessing. Amen ba? Hindi niya yata nasabihin. Tatlo lang kayo eh. Ulitin ko. Prayer is important in acquiring the blessing. Ngayon, in sustaining the blessing of God, kailangan pa rin na prayer. So, nakuha mo na yung blessing, blessed ka na, pero ang importante, hindi ka lang blessed, kasi ang pangako ng Diyos
Sabi mo sa tabi mo, God will bless you, and you will be a blessing. And you will be a blessing. Sino ang gusto maging blessing sa iba? Una, bago ka maging blessing, ikaw muna i-bless the Lord. Amen. Amen! At ang blessing, mga kapatid, kaunaan natin binigay ng Diyos na blessing, ay mababasa natin, ito, kay Abraham. Basahin natin, Genesis chapter 15. Sabi ng verse 1, after this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward. Ang unang reward ni Abraham, ang blessing niya sa Lord. Ang ibig sabihin, ang pinaka-importanting blessing si Lord sa buhay mo, yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Kahit saan ka pumunta, kapag ka ang Diyos ang kasama mo, mapunta ka man sa kulungan, mapunta ka man sa Lions Den, mapunta ka man sa bilangguan, kamukha ni Joseph, kahit saan siya napunta, the Lord was with Joseph and the Lord blessed Joseph. Amen? Pinagpala siya ng Panginoon. So, ganun din po, mga kapatid. Kahit nasa dulo ka ng bulusukan, dulo ka ng baryo, kahit sa kamundukan ka pa, kapag kasama mo ang Diyos, may blessing ka. Amen? Amen. So, ang blessing, hindi mo nakabase sa lugar, kahit ikaw ay nasa abroad, kung wala ang Panginoon sa buhay mo, baka wala din blessing. Hindi ibig sabihin, nag-abroad ka, may blessing ka na. Marami pong mga nag-abroad na wala ka talagang blessing. So, ang importante, sabi ni Lord, I am your shield. I am your very great reward. Pero mga kapatid, ang importante sa prayer, pag nag-pray ka, na-experience mo ang presensya ng Diyos. Amen? Hindi ka lang nag-pray, hindi ka lang humingi ng kailangan mo, hindi higit sa lahat, yung presensya ng Diyos na nasa mo sa buhay. Kaya nga, prayer changes difficulties and prayer changes us. Hindi nababago ang Diyos kung tayo nag-pray. Ang binabago ng panalangin, ikaw na nananalangin. Kasi, na-experience mo yung presensya ng Diyos, nagkakaroon ka ng total transformation sa buhay. Kaya sabi niya, I am your very great reward. Ako yung reward niyo. So mga kapatid, pag nananalangin tayo, number 1, principle, ulitin natin, tatakas na po ako, para tayo makapagalangin na. Number 1, prayer is very important. Sabihin natin, prayer is very important. Number 2, no one is ever too busy to bless or too successful to pray. Sabihin, kahit gaano ka tagumpay, kahit gaano ka busy, kahit gaano ka pinagpala, dapat manalangin ka pa rin. Amen? Number 3, mga kapatid, ano yung number 3? Prayer is the source of our power and protection. Kamukha po yan ni Daniel. Okay? And number 4, ano yung number 4? Prayer is important in acquiring and sustaining the blessings of God. So para mo tuloy-tuloy yung blessing ni Lord, yung sustaining blessing, alam niyo, maraming klase ng blessing sa Bible. Meron tinatawag na overtaking blessing. Yung mga blessing inauna pa sa iyo para sa sakyan. Ina-overtaken ka. Nabasa niya, Deuteronomy chapter 20. Pinatugis ka. Gusto niyo ba ng overtaking blessing? Ibang wala ka pa rin, nag-hintay na yung blessing mo. Hallelujah, amen? Oh, nangyayari yun. Sa Deuteronomy 28, mabasa niyo yan. The blessing of the Lord will overtake you. Kaya ang tawag doon, overtaking blessing. Hindi mo tayo naghahabol sa blessing, yung blessing ang nakahabol sa iyo. Kapag ikaw ay nag-pray, sabi mo sa tabi mo, umanda ka. Umanda ka. Hahabulin ka ng pagpapala. Habulin ka ng pagpapala. Sino ang gusto habulin ng blessing? Lahat tayo gusto natin ng blessing. Alam niyo yung sikreto? Prayer. Presensya ng Diyos. Simple lang. Yan.
protection. Kapag ikaw ay nananalangin, may presensya ka ng Diyos. Ang sabi ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." Sabi niya, "The goodness and mercy shall follow me all the days of my life." So yung goodness, yung blessing ng Lord, hinahabol siya. Mga kapatid, kapag ang Diyos ay sumasayo, the goodness and the mercy and the blessing of the Lord will follow you all the days of your life. Hahabulin ka at sa pumunta. Magtago ka natin, Mary, masusumpong ka pa rin yan. Dahil sa magtago, hahabulin ka ng blessing. Amen! Amen! Anong sikreto? Prayer. Kaya mga kapatid, in-encourage ko po kayo, yung sinimulan nyo, huwag kayong titigil. Hindi ibig sabihin, kapag pinagpala ka na, ay son, na dapat mag-stop ka ng prayer. Pag pinagpapala ka na, ay son, na dapat ipagpatuloy mo, pagbutihin mo, lalo ang prayer. Kung maaari, buong congregation, kasi pag lalo ang ginawa yun, yung tuloy-tuloy, sustaining blessing, mararanasan mo. So to acquire the blessing, you have to pray. But to sustain the blessing of the Lord, kailangan mo pa rin ang panalangin. Tuloy-tuloy. And last, sabi niyo ba, salamat tapos dito pastor. Pasensya na po kayo, minsan naman ako magturo sulit na natin, hindi ba? Alam mo masaya sa akin na, papunta rito. Oo, 900 euro, kaya ko, susulit ko na. Okay, number 5. For prayer to be effective, it must be habitual. Si Daniel, yung kanyang prayer, sabi lang, gusto rin niyang ginagawa yun. Habit niya na yun. Alam niyo, mayroong good habit, may bad habit. Yung iba, may bad habit sila. Hindi makakain ng walang patis. Bad yun. Kaya nagkakaroon ng sakit sa bako. O laging kumakain ng sobrang matatamis, mga bawal sa katawan. Eh, bad. May bad habit, vicious. Bad character. May mga bad silang habit na naging pag pumupunta sa church, mauna na nga sila basta tayo. Ang inaabutan na lang yung puro aiming na lang, dulo na lang. Conclusion na lang ang preaching ng pastor. Kasi naging habit na nila ating mga ating, sila yung mga late. Pero wala naman dito sa dulo sa kanin. Amen? Nakita ko wala pang 7:30, nandito na kayo. Pero maaga sa inyo. Pero praise God. Good habit kasi yun. Amen? Alam nyo, ang good habit, i-develop mo yung habit of prayer. Amen? Habit of Bible meditation. Habit of devotion. Yung habit na pagpunta sa church every Sunday. Good yan. Yung habit na ikaw ay nagsishare ng Word of God. Good yan. So mga kapatid, si Daniel, habit niya, kostumbre niya na siya po ay manalangin. Ang sabi rito, tignan niyo ang sabi ng Bible, Daniel had a custom of praying 3 times a day. 3 times a day. Ang kostumbre niya, habit niya yun. Alam niyo, mga kapatid, kapag nagawa natin yung ginagawa ni Daniel, naging habit natin yun. Praise God. Mararanasan natin yung supernatural breakthrough. Alam niyo, ang Church of Narag, nagsimula ang pinaka-original ng Church of Narag ay sa Rockwell, Texas, si Dr. Larry Lee. Ang pinaka-lolo-lolo-lolo-lolohan ng Church of Narag sa Rockwell, Texas, America. Ang pangalan po noon ay Dr. Larry Lee. Siya po ay man of prayer. Halimbawa, ganito ang nangyari sa church nila. Para maintindihan natin, halimbawa ang population dito sa Bulo Sulang ay 1,000 people. Ano? Ang pumupunta sa church niya, 3,000. So, more than the number of the population ng Rockwell pumupunta sa church because of prayer. Kaya si Dr. Larry Lee, ang Church of Narag, nakilala sa prayer. Meron po akong libro niya, yung Could You Narry 1 Hour na prayer, yun yung history ng Church of Narag, kung paano pinagpala ang Church of Rockwell nagsimula. Dahil ang isa sa sekreto ng Church of Narag is prayer.
Tandaan mo yan. Iyan po ang number one na susi kung bakit ang Rockwood Church of the Rock na kalululuhan natin na pinagsimula kung bakit nakarating dito sa Pilipinas. Ang ministry, ang puso, foundation ng Church of the Rock, number one is prayer. Tandaan mo yan. Alam niyo, nung nagsisimula ang Church of the Rock dito sa Pulusokan, dito sa Pinao, Panginoon, kila Pastor Jairus, nagsisimula, pumupunta kami dyan sa bukid. Lumuluhod kami, nagpipray. Wala pa mga churches na malalaki nito. Bago pa lang. At talagang umiiyak kami. At ngayon, puri ng Panginoon, nagbunga na ang lahat ng panalangin. Inaamin na. Amen? Palapalan natin ang Panginoon. Praise God. So tayo natin tumayo.